Magandang araw mga bay. Another episode na naman tayo. Solo time pa rin ako mga bay sa pagkakataong ito. Kaya tara, samahan nyo ako para sa mga kaganapan sa aking pamamana sa araw na ito. Let's go! Araw mga bay. Dito na naman tayo sa laot para makipagsapalaran at magbabaka sakali tayo na makahuli. Siyempre, para meron tayo may uwi at may lagay sa pagkainan. Alright, solo tayo pa rin ako mga bay. Medyo maganda ang panahon. Merong ihip na hangin na medyo mahina. Siyempre, nagpiprepare lang ako. Tapos, straight to action na. See you next time mga bay. Ang spot natin ngayon mga bay yung area kung saan ko napana yung malaking grouper na kung saan nung mga panahon yun ay hindi ko dala yung ating GoPro dahil puno na ng video recordings at hindi ko pa nagawang makapag-edit gawa ng medyo busy nung mga nakaraang araw. Kaya nung time na yun ay hindi ko dala yung GoPro at nagkataon naman na nakapana tayo ng napakalaking grouper. Anyways, first dive of the day mga bay. Dito ay drop shot ang aking gagawin dahil habang nasa taas ako ay may nakita akong unicorn fish o surahan. Dahan-dahan na itong papalayo mga bay pero sinubukan ko pa rin na mag drop at tawagin ang kanyang atensyon. Akala ko di na babalik pero biglang umikot. Nagkaroon ako ng pag-asa na baka mapana natin ng isang ito. Inaantay ko yung tamang range mga bay pero hindi binigay sa atin. Sinubukan kong kalabitin pero hindi talaga inaabot. Sayang talaga mga bay. Masarap na sana pang ihaw yun. Anyways, move forward tayo mga bay. Dito ambush yung aking gagawin. Pero pagkadating ko sa ledge ng bahura ay may nakita agad akong possible target. Isang Harlequin Sweet Lips. Eto mga bay yung nangyari. For second time around napagpaan natin mga bay and nakakahuli na tayo. Tinamaan yung ating target, isang Harlequin Sweet Lips mga bay. Good size na ito mga bay dahil nag-range na rin ito ng 1 kilo. Maraming salamat at binigay sa atin ang pagkakataon. Pero nangihinayang pa rin talaga mga bay sa pagkakataong ito doon sa unicorn fish na hindi natin tinamaan. Anyways, may unang isda na kaagad tayo na ilagay sa T-stringer. Abate tayo mga bay. Bigla akong sinalubong nitong grupo ng mga yellow dots trevally. Nakapili kaagad tayo ng target at nakalabitan naman natin. Secured yung pagpatama natin ng ating shot sa isda mga bay dahil kahit anong palag ng isda eh wala nang tsansa na makawala pa siya.
Napakaganda ng visibility ngayon mga bay, dahil yung ating spot ay halos 7 miles yung ating layo mula sa mainland. Dahil sa tabi ay medyo malabo yung visibility. Gawa ng kalma na rin yung panahon, ay sinubukan natin dito. Dito mga bay, may ni-stock na ako na Harlequin Sweet Lip ulit. Medyo malaki ito kumpara doon sa una nating nahuli. Medyo mailap dahil halos ayaw magpalapit mga bay. Nakalabit natin mga bay, pero daplis yung tama. Nasugatan lang sa may bandang batok yung isda. Sayang. Babagoy na lang mga bay kung nahuli natin yung Harlequin Sweet Lip na yan. Tapos kung nga may kabit ulit yung shop sa ating barrel, bumalik na ako sa bangka mga bay. Alright mga bay, first spot natin yung huli. Dalawang piraso. Bali, sinilip ko na rin yung area kung saan madalas ako makapana ng giant trevally. At kung nahulihan ko ng super natara na malaki. So, wala laman. May ilang isda na hindi napana dahil may lap. At meron tayo isang dalawa na hindi nahuli. Nakalabitan natin pero hindi nahuli. Yung surahan tsaka yung isang Harlequin Sweet Lip. Anyways, medyo maaga pa, kaya lipat tayo spot baka sakali makadagdag. Second spot to mga bay. Mayroon nag-abang na blessing. On the second spot na tayo mga bay. Pagkadating ko malapit sa may ledge, nag-drop kagad ako mga bay, dahil natataranta yung mga bait fish or mga dalagang bukid. At meron nga na nakabang. Sakto mga bay ang ating timing ng pagdive, dahil papalapit isang yellowtail trevally o kawayanin. Medyo malaki na ito mga bay. Nag-range ito ng 4 kilos on scale. Kaya dito ay boundary na kagad tayo mga bay. Ito yung ating pangatlong isda at unang isda dito sa ating pangalawang spot. Nagawa niya nga itong maisabit sa ilalim mga bay. Kaya nagpalipas muna ako ng ilang minuto para makapagpahinga at makapag-ipon ng hangin para mai-retrieve natin ang maayos yung isda. Hindi fatal yung tama ng isda, kaya malakas pa rin siya at nakakapanlaban pa. Hindi ko siya magawang ilahin kagad pataas. Kaya inahayaan ko lang na pumalag at kinokontrol ko lang yung pag-area ng ating line para hindi na niya magawang isabit ulit doon sa ilalim ng mga kuweba sa ledge ng bahura. Hanggang sa katagalan ay bumigay na nga yung isda at tuluyan na nating nahawakan, dahil nga hindi na fatal yung tama ng isda, nagawa niya pa rin i-bend yung ating shop. Gamit nga pala natin shop ay 7mm na carbon steel o tindles. Medyo matigas na yung itong klase shop, pero kapag medyo malalaki na talaga yung isda kaya niya pa rin itong i-bend. At hindi lang sa pagkakataong ito na bend yung ating shop, dahil karamihan ng mga giant trevally na malalaki na ating napapana na hindi pipital yung tama, talagang ginagawa nila
letter S yung ating shop. Kagandahan lang ay hindi nila kaya putulin dahil may katigasan yung ganitong klaseng bakal. Boundary na tayo mga bay para sa araw na ito. Matapos ko itong i-secure, naghanap lang ako ng isda na maging pwedeng pang ulam para hindi natin kailangan bawasan itong mga huli natin ng malalaking isda. Last dive of the day mga bay, at bali last fish of the day na rin ito dahil matapos nito uuwi na tayo at medyo hapon na rin. Dahan-dahan nga lang akong bumaba dito sa may ledge mga bay. Dito ko na pa na nakaraan mga bay yung giant trevally na merong kapansanan na may bawas sa may parting ibaba ng kanyang katawan. Hindi kompleto yung kanyang palikpik. Pero sa pagkakataong ito, mga yellow dots trevally yung nakatambay dito. Hindi ko muna sila pinapansin dahil baka may biglang sumulpot na giant trevally. Pero pagkalipas ng ilang segundo na walang nagpaparamdam na malaki, ay kukunin na natin to. Goals na rito pang ulam. Sigurado na mga bay yung ating ulam. Hindi na natin kailangang bawasan yung ating uli na malalaki. Bali pambenta natin yun para meron tayong pambiling bigas at gatas ni baby at diaper. Alright, isi-secure ko lang ang isdang ito mga bay, tapos balik na ako sa bangka. Bali, apat na isda ang huli natin ngayon mga bay. Isang harlequin sweet lip, dalawang yellow dots trevally at isang yellowtail trevally or kawayanin. At yun ang ating trophy fish sa araw na ito. Isa namang successful na araw ang ating naisagawa sa ating pamamana sa araw na ito mga bay. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin at sa inyong patuloy na panonood sa aking mga videos. Sa mga bago sa channel ko, huwag niyo po kalimutan i-hit yung like at pa-subscribe na rin para updated kayo sa mga video na i-upload ko kagaya nito. Hanggang sa muli mga bay, hanggang dito na lang muna. Peace out. Kundi pangarap para sa bata, inalagaan ng baho.